Regarding kay Ninita, unang tanong, yung lalaking kasama niya, boyfriend niya, hindi? Boyfriend niya po. Okay, magandang hapon po mula dito sa Cherry Hill, New Jersey. Mag-aalas 7 na po ng gabi. Nakita ko na po yung tungkol kay Madeline na interview ni Sir Paul, kaya lang hindi ko pa pinanood. So, ang nag-decide ako kasi na habang pinapanood ko, doon na lang ako magre-react. So, ayoko, kasi yung ginawa ko noong una is pinanood ko muna and then saka ako nag-react. But this time, papanoorin ko muna. Pero, so ngayon, meron na may nagsalita. So ngayon, i-base natin ngayon ang ating kuro-kuro sa pamagitan ng kanilang statements. Okay? Hindi natin pwedeng i-base sa mga bagay na hindi natin nakita. Kung hindi, ito ay base lamang sa mga makikita. Nakita na natin yung pagsagot ni Ninita. Ngayon, kung paano naman ang sagot ng interview kay Madeline, kung totoo nga ba na yung clinic claim ni Ninita at ni Nanay Lorna na si Madeline lahat ng may pakana. So ngayon, titignan naman natin ang kanyang sagot at malalaman natin ngayon kung ano ba talaga ang totoo. Hopefully. Kung hindi man, hindi patuloy pa rin nating subaybayan. So, papanoorin ko na po. At habang may nakikita ako, magre-react ako. Alright. Madali lang ha. Kita niyo yung mga bahay na pinagawa ni Sir Paul? Mas maganda pa sa bahay ko sa Pilipinas. Yung ganda Pero, nung sinabing pumasok sila sa loob, ay, hindi muna. Tumakbo muna. Yung nanay ba yon para mag-ayos sa loob? So, doon muna sila doon sa may kubol. Then, saka sila pumasok. Kaya ito, nakikita ko na pumasok sila sa loob. Ano to? Ang ganda-ganda ng bahay, hindi man lang maayos. Yung kaliit na bahay na yan, hindi mo man lang maayos. Yung, I mean, I know this is out of the topic, pero sa mga pinapagawa naman ng bahay, hindi naman po mga mansion yan. Panatilihing maayos at malinis. Pinagawan kayo, wala kayong, hindi dahil sa deserving kayo, kung hindi dahil matulungin lang talaga si Sir Paul at nakita niya yung pangangailangan ninyo, no? Marami kasi yung mga nangangailangan na deserving man siya na tulungan o hindi. Pero dahil sa puso ng tumutulong, no? Either deserving yung tao o hindi, tumutulong siya. So, kaya parang na-disappoint ako agad-agad na sa liit na bahay na yan, panatilihing malinis, lalo na at ibinigay yan, pinagawa yan sa inyo, dahil sa pagmamahal ng isang tao, pinagawa niya yan, ibinigay sa inyo yan, pwede namang sa iba niya binigay, pero binigay niya yan sa inyo, panatilihin, yun lang naman ang ano niyan yung kapalit sa pagtulong sa inyo ng tao, panatilihin nyo naman na malinis, yun na lang ang yun na lang ang pwede mong ibalik dun sa taong nagpagawa. Kasi, yung pagpapagawa, hindi mo pwedeng bayaran yan kasi yung utang na loob, kumbaga, hindi mo pwedeng bayaran ng utang na loob. The only way na kahit papaano na maipakita mo na tinatry mong magbayad ng utang na loob is panatilihin mo namang maayos at maganda yung bahay mo. Regardless kung may darating kang bisita o wala. Panatilihin mong maayos, parang sa ganun is magtatagal. Bilang pagrespeto na rin sa nagpagawa ng bahay mo. Kaya medyo from the start pa lang talaga, disappointed na ako. Kaya, again, out of the topic tayo dito na sabihin ko din na
may mga nag-comment na, ay madam, tinulungan pa po, binigyan pa po siya ng chance ni Sir Paul nung umuwi na yan sa probinsya. Hindi naman siya basta-basta agad binitawan. Kaso kung nagka-boyfriend, kaya sabi niya, yes, alam ko po yon. Ang ano nga lang po is, sa totoo lang, nakikita ko lang yon sa mga title ng vlog ni Sir Paul tungkol kay Madeline. Pero, I have to be very, very honest with you. Hindi ko, yung kasing pag-decide niya na umuwi ng probinsya nila, at sa dami ng mga advices, ng mga sinasabi sa kanya na para manatili siya sa Maynila para ipagpatuloy niya yung pag-aaral niya, pero mas pinili niyang bumalik. Dang. I know nag-vlog ako dito na talagang, yung pinili niya ang sahig kaysa sa kama. Sa totoo lang, medyo mahirapan akong sabihin ito. Talagang, from the very start, disappointed na talaga ako kay Madeline. Kasi, bihira kasi yung mga nabibigyan na ganyang pagkakataon. Lalo na nung tumatagal, lalo kasi nung nakita ko na kasi yung kalagayan ng mga batang scholar ng Pugong Biyahero, kina Madam Nida, Teacher Nida, noong nandun na kasi si Jeffrey. Kaya nakita ko kung paano sila tratuhin ng family ni Madam Nida, ni Sir Hearns, na talagang pamilya kung paano sila ituring. Yun nga lang kasi, you have to, dahil pinag-aaral ka ng mga sponsors at nasa poder ka ng ibang pamilya, is inimpose yung bawal mag-boyfriend, bawal kung saan-saan magpupunta, kinakailangan paaralan bahay, which is naintindihan ko yon kasi, sa totoo lang, meron din akong tinutulungan sa Pilipinas, at nainiwan ng mga magulang, gusto ko silang dalhin sa bahay ko, kaso nga lang, alam mo yun yung may takot ako, na baka mamaya kung anong mangyari sa kanila. Kaya naiintindihan ko yung pakiramdam na sinet ni Sir Paul, ni na Madam Nida, na kapag nasa poder kanila, school and house, unless na kayo ang kasama ng pamilya ni Madam Nida. At talagang nakita ko kung ang ganda, yung alam mo yon, yung ang daming mga gustong mag-aral, na ako nga nung nag-aral ako dito sa Amerika, para lang matustusan ko ang pamumuhay dito, kinakailangan kong magtrabaho ng 2-3 work habang nag-aaral. So, yung ikaw na ang requirement lang sa'yo is mag-aral kang mabuti, just go home after school. Napaka-simple po na hinihingi yon, kapalit ng para sa ikakaganda ng buhay mo, ng kinabukasan mo, at 10 ng pagkadamay ng iyong pamilya. Kaya sa totoo lang po, I am so disappointed talaga kay Madeline. Kaya talagang hindi ko siya sinubaybayan nung siya ay nakabalik na sa probinsya. Kaya nakikita ko lang yung mga titles ng vlog ni Sir Paul. Pero hindi ko pinapanood. Dahil sa totoo lang, I was very, very disappointed sa isang kagaya niya, na mas pinili yung, pagbabalik siya sa probinsya, free, freedom, pwede siyang maging kapitbahay, pwede siyang mag-boyfriend, pwede siyang pumunta kung saan-saan. Alam mo yon, and it is so, alam ko pa ulit-ulit kung itong sinasabi, kaya talagang very disappointing ito para sa akin. At, ayun, nawala na tayo sa pinag-uusapan natin.
Siguro, ano na lang, ipapart 2 ko na lang para hindi masyadong mahaba. Kasi nakita ko yung, alam mo yun, yung ulitin natin. Para ipakita ko. Akong cellphone. O, teka, pasok tayo dun sa loob para... Kuya, nagkasalan. Ha? Nagkumaraat ka ba? Oh. Taga, maroot. Ay. Oh, sige lang. Diri ta. Diri. Maganda. Okay lang yan. Halika din eh. Pumasok ka ba? Hindi. Oh, halika. Dito tayo. Para makuha din natin yung side mo. Ayan. So, yun po, ang napansin ko na, you know, so unang-una, disappointed na ako kay Madeline dahil sa pag-uwi niya ng probinsya. And then, ito na naman ang napansin ko na, alam mo yon yung pinagawan sila ng bahay and all that. Tapos, the only thing na pwede mong isukli sa kabutihan or sa kagandahan loob na natanggap mo is at least kahit papaano panatiliin mo na malinis ang bahay. Kaya yung super disappointed na naman ako, para bang dang, kung hindi dahil kay Ninita talaga, hindi ko papanoorin itong vlog tungkol kay Madeline. Wag po kayong magalit sa akin na hindi pa ako nang huhusga or anything like that. Kaso nga lang, nagre-react tayo dahil sa ating nakikita. You know, nakikita natin hindi naman sa yung, wala tayong nakikita tapos gumagawa-gawa tayo ng sariling opinion, kuro-kuro or like that. No, nagkukuro-kuro pa tayo, nagsasabi tayo ng opinion sa nakikita natin. Maliwanag po yon. So, kaya, wag kang manghusga, no. I say my opinion kung ano yung nakikita ko. At kaya, ulitin ko, disappointed na ako sa pag-uwi ni Madeline. Mas pinili niya yung huge, free as a bird, kesa manatili sa Maynila na 100% ang surety ng kanyang tagumpay doon because of the support ng family ni Sir Paul. Kasi hindi lang pera ang kailangan You need the tinatawag nila na emotional support, yung tinatawag nila na circle of people who will support you sa iyong gustong marating. Nandun yun nandun. Kaya alam ko tapos na to, bakit inuulit-ulit ko. Nakalkal Tapos, kaya ito. And then, nakita ko na naman niya ganyan na hindi sila makapasok like agad-agad. Why? Because they need to clean the house. Why can you not even clean the house? My gosh, kung saan-saan ka nakakapunta, kung saan-saan ka namamasyal, kung saan-saan ka nag-i-internet, hindi ka makalinis ng maliit na bahay na yan? You know? Like, that's the least you can do. Yun lang ang pwede mong isukli sa tao na hindi ka naman dapat tulungan, pero tinulungan ka, pinagawa ka ng bahay, inilaban lahat para makapag-aral ka, para magkaroon ka ng magandang kinabukasan, na kahit hindi ka deserving, sa katutunan, mas marami pang deserving dyan ng mga bata, mas marami pa dyan mga deserving na pamilya, na dapat tulungan. Pero that wasn't the case kasi kay Sir Paul. Ang kaso kasi kay Sir Paul, ang kaso sa nangyaring ito is because mabait si Sir Paul, hindi dahil sa deserving yung isang tao, kung hindi nakita ni Sir Paul yung pangangailangan ng pamilyang ito, at yun ang ibinigay niya, in which obviously he was rejected. Nireject siya kasi rejected siya. Kaya pagpasensya na po nyo na po ako kung medyo bias ako sa aking opinion, I am sorry, like I really am sorry. Alam ko na hindi ako dapat nagsasabi ng mga bagay na ikakagalit ng mga netizens,
Pero, sa pagkakataon kasi na to, yung alam mo yun, yung parang ako yung disappointed kasi para kay Sir Paul eh. And someone has to say this. Kinakailangan merong magsabi nito eh. Hindi porke kasi na mabait yung tao is pagsasamantalahan na natin. Yung alam mo yon, yung iigalang natin, yung natanggap natin na biyaya. Alam niyo yon, igalang natin. Hindi yung inahayaan mong madungis, marumi ang bahay na pinagawa para sa'yo. My gosh, ang ganda-ganda ng bahay, oh. Kikita ko yan, oh. My gosh, ang ganda-ganda. Ikumpara mo sa mga tinitirhan ng mga katutubo na butas-butas ng mga kahoy, butas-butas ng mga sahig, butas-butas ng mga bubong. Pinagawan kayo ng napakagandang bahay. Ayusin nyo naman. My gosh! Napakalamig. Ito yung bahay nila, di ba? Yan. So wala na yung tubig nila dito.